sa mga anak ko lalo't ngayon magpapasukan, ay magkaroon lang po baga sila ng gamit na magagamit nila sa pagpasukan na hindi na mataon na walang kita yung isa, hindi na namin po problemahin. Notebook yan. Miyo, pangkaraniwan ay 7. Pero minsan nagpapa-extra sila kasi may mga assignment notebook, may notebook na gano'n na kailangan. Sabi ko ay kahit sabihin man nila na mag-utay-utay na, hindi pa rin kuwan sa iksi ng panahon. Yan sa bawat barangay, sa kabukiran, sa dulo ng buhay, may tinig na dumarating, may kamay na nag-aabot. Maganda at mapagpalang hapon mga kalingap. Magandang hapon po kina Kuya Bal, Ate Edna at Kalingap Rob at sa buong team ng Kalingap. Biyang init po ngayon. Dito po tayo sa isang barangay sa Gumaa, Quezon. Barangay Butagin, Gumaa, Quezon. Tayo po ay naghahanap ng matutulungan. Uy, may kalabaw. Oh, grabe. Ikot po sa lahat. Meron po tayong pasyalan dito na isang pamilya para kumustahin po natin. Ito tayo. Ang tao po, ate. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Ate, magandang hapon. Anong pangalan mo, ate? Si Ate Aliyah. Ilan taon ka na, Ate Aliyah? Aliyah? Ilan taon ka na? 12 years old. Ito, panganay mong ate. Opo. Yan, ate, magandang hapon. Nakapon din po. Yan, kumusta po kayo? Ay, ito po, ganun pa rin. Mag-ina. Panganay niyo siya. Opo. Bali, ilan ang anak mo, ate? 3 po. 3. 2 lalaki, 1 babae. Mga nag-aaral na lahat. Si Ate Aliyah, anong grade? Grade 6 na ngayong pasukan. Grade 6 ngayon pasukan. Wow. Yung pangalawa? Grade 5 na po. Grade 5. Yung isa, Grade 1. lahat nag-aaral. Opo. Ibig sabihin, gastusin yan. Ay, Anong trabaho ni Mister? ang mister ko po ay mekaniko. Mekaniko ng Barney. Kumusta po ang sweldo ni Mister? Ay, aminin man natin hindi ay minsan sapat, minsan hindi. Ano ate, ano yung pinakang sweldo ng asawa mo doon? Kinsa na sa tapos. 15 na katapusan. Ibig sabihin araw-araw sumisweldo yun. Oo. Hindi rin. Dahil pag wala siyang pasok, walang. No work no pay. No pay. Pag siya ay walang trabaho doon, Wala. walang sweldo. Kailangan niyang Oo. magtrabaho araw-araw. Kumbaga, extra. Pag wala, edi wala din. Paano pag wala siyang trabaho, ate? Pag walang gagawin? Edi, minsan ay pag walang ganun, hindi sila pinapapasok. Ibig sabihin pala, ate, papapasukin sila kapag may gagawin. Oo. Pag walang gagawin, andito. Wala. Papahinga muna. Ganun. Hindi, walang sweldo yun. Wala. Ganun. Ganun. Medyo rin pala, halimbawa kung 10 araw lang may trabaho, Ayun lang. tapos 20 araw walang trabaho, O, edi, nga kami muna. paano ang pagkain? Ay, minsan po ay, pag sa awa ng Diyos naman ay, pag hindi marunong mag-budget, ay, kahit nga marunong na minsan, kapos-kapos pa din. Kapos pa rin. Buti ate, magaling kang mag-budget. Ay, hindi po, akala nyo. Kamusta naman ate dito sa inyong bahay? Ay, ayan po, konti na lang po, ay, huwag lang po babagyo. Wag lang babagyo, Ayun, kumbaga sapat lang yung kinikita ni Mister sa Sa Dapat pala ipag-pray natin na laging may trabaho para laging may sweldo. Yun, tama ka. Di ba? Oo. Pero sa isang buwan ate, na wala rin siyang pasok, minsan sa loob ng isang buwan ay ilang linggo rin walang pasok. Minsan, 1 linggo. Medyo matagal din Isang linggo na andito. Oo, minsan ay extra dyan. Eh, di pag wala pa, eh, di... Anong ina-extra niya? Yung pag
minsan nagtutulong din sa kailangan ng helper, gano'n. Ah, extra lang. Extra. Eh, minsan naman, sa panahon ngayon, lalo na, di wala po minsan. Sa biyanan ko, naglulukad. Naglulukad. Pag hindi naman naglulukad, di wala din, natataon. Yun pala, ano. Kagaya niyan, buti na lang, yung bakasyon ngayon. Kagaya, nung mga anak mo, mag-aaral na naman. Ay, yan na nga po, problema na naman. Yan ang problema. Anong pangarap ni Ate Aliyah? Aliyah nga. Opo. Anong pangarap mo, ate? Maging tindera po. Tendera? Ba't ba tendera? Tendera ng ano? Ibig sabihin mo, magbe-business ka. Yan, kala ko magtitindera ka eh. Yan, kailangan ikaw ay magnegosyo, ano. Pero ano yung pinanggusto mo mangyari sa buhay mo? Yung pangarap mo paglaki mo? Maging teacher po. Teacher. Ayun, wow. Ate, pangarap pa lang maging teacher ni Aliyah, oh. Opo. Yan, pag naging teacher ka na, Aliyah, anong gusto mong turuan? Elementary o high school? Elementary po. Kasi po pag elementary, madali lang po. Pag high school po, mahirap. Ayun, parang mature ng isip ni Ate Aliyah, ah. Elementary muna kasi mga bata pa, no? Masasaway ng maayos. Kaya anong dapat gawin para makamit ang pangarap sa buhay? Magsikap lang magtrabaho. Siyempre ngayon mag-aral ka muna, magsikap ka mag-aral, ano? Nakikita mo si mama mo, si papa mo, naghahanap buhay para sa inyong mga magkakapatid. Ano? Yan ate, kagaya ngayon, no, bakasyon, kumusta? Medyo tipid sa baon. Oo, medyo tipid. Pero medyo hindi. Bakit? Bakit naman? Ay tulad po niyan, ay kahit nga po bakasyon, ay pag dumisan ay nawawalan din ang trabaho siya, nagkakataon. Yun ako. Wala din. So, ganun. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot lang. Utang, bayad. Utang, bayad. Hindi talaga may iwasan ate ang mangutang, ano? Oo, di may iwasan. Hindi may iwasan sa buhay ng tao ang mangutang. Totoo mo kayo. Ano minsan ate yung nagbibigay ng isipin sa iyo? Ngayon. Oh, ano yung ngayon naman? Ano yung hinihiling mo naman sa Panginoon para sa iyo, para sa pamilya mo, sa mga anak mo? Ayun, para sa mga anak ko, lalo't ngayon magpapasukan, ay magkaroon lang po baga sila ng gamit na magagamit nila sa pagpasukan na hindi na mataon na walang kita yung isa, hindi na namin po problemahin. Yung ganun po, mga simpleng ganun lang. Bali pala ngayon ate, ang iniisip mo na agad ay yung gamit ng iyong mga anak sa pag-aaral. Medyo ang mga notebooks ngayon ay ano? Naku, mahal na rin. Mahal na rin, ano? Ilang... Ballpen, ilang notebook yan. Miyo, pangkaraniwan ay 7. Pero minsan nagpapa-extra sila kasi may mga assignment notebook, may notebook na gano'n na kailangan. Sabi ko ay kahit sabihin man nila na mag-utay-utay na, hindi pa rin kuhan sa iksi ng panahon ngayon. Tsaka pati, sobrang mahal ng mga bilihin ngayon. Sobrang mahal. Ultimo na ko. Kagaya ni ate, grade 6 na siya, no? Graduating na. Graduating na si ate. Na June ang pasukan. Oh, June 8. June 8. Oh, anong buwan na ngayon? Diyos niyo. April na. Oo. April na ngayon. June 8 ang pasukan. Oo. June 8. Balik sa dati. Hindi po. Balik sa dati. Ibig sabihin ate, sa June 8 pa ang pasukan, ngayon na April pa lamang, iniisip mo na yung gamit. Oo. Talaga po. Na para sa pag-aaral ng iyong mga anak. Dahil buti kong iisa po yan, ay 3. Siya nga pala, 3, no? 3. Abay, ilan yun? Isa, kaya pa siguro. Pero pag 3, napakahirap. Parang ang notebook ngayon, mahal na, no? Oo. Ultimo nga yung maliit na papel. Hindi na noon ay may 15, may 12. Ay, wala ngayon, na eh. 20 plus na. 20 plus na ang notebook. Malayo, kagaya ito, malayo kayo sa bayan. Paano yung mga anak ninyo? Lalakad, sumasakay? Ay, minsan po, naglalakad, minsan sakay. Aba, ilang kilometro ito? Mula
bayan, sa school. Abot to ng mga nasa 2. Siya nga, nasa 2 kilometro to. Sa dalawa. Mga 2 mahigit. Dalawa, mahigit. Ate, naranasan mo na maglakad? Kakapagod? Oo, nagtaka ako dyan nung, kasi akala ko, wala pa masahe. Ilang pamasahe. Grabe, sabi niya. Ang hirap pala. Ay, ganyan talaga. Kasama yun sa sakripisyo. Hindi katulad namin noon, ay yung kami naman ay malapit. Ay sa kanya, ay malayo. Malayo. Talaga. Malayo ito. Yan ang iniisip ngayon ng mga magulang. Ang darating na pasukan na naman. Nawa, ate, yung mister mo ay wag mawalan ng trabaho. Nawa po. Para, Pero hindi rin naman namin ko. Kasi minsan talaga hindi ka na papapasukin. Halimbawa, 2 o 3 araw. Sabihin, pahinga ka muna. kasi, ganun. Minsan naman ay nagsasabay-sabay. Minsan nalalagay, kadalasan pala. Kadalasan, sinasabi sa kanya. Straight yun, walang pasok. Oo, nasabihin sa'yo. 3 araw ka huwag muna papasok kasi walang gagawin. Sa isang linggo, siya, buong linggo, Minsan. straight. Minsan. Straight na may pasok. Oo. Minsan naman, wala. Straight din yun. Straight din yun. Mahirap talaga, no? No work, no pay. No work, no pay. Pag ganun ate, syempre, kumakain kayo. Ay, oo. Alam ka naman po. Ano yung pangkain nun? Oo, pagkain. Iisipin din. Araw-araw. Ay, minsan, hindi ka pa nakakatrabaho yung mister mo. Lalo't ngayon, ay hindi na ako pinagtrabaho ulit. Nagkaroon ako ng karamdaman. Trabaho ka dati? Ang trabaho mo dati? Sa palengke po, tindera. Nagtindera ka sa palengke. Nagkaroon po ako ng karamdaman. Hindi na muna ako Pinagtrabaho. Pinagpahinga ka muna ni mister. Mahirap din. Mahirap din kasi ang may karamdaman. Oo, mahirap po. Mahirap din. Lalo ay sa dugo ang aming problema. Dugo. Yung dugo ko. Bak- Namumuti. Namumuti. Bakit namumuti? Lahi po yun ng mga nanay ko. Nagkakaroon ng sa dugo. Leukemia. Nako. Tawagin nila. Pero yung akin naman po ay naaagapan. Dapat Hindi palang ingatan mo rin ate ang iyong sarili. Oo, yung naging nasa lahi po kasi sabi ng mama ko, huwag ka na magtaka kasi nasa lahi na. Siyempre, isa rin yan sa nagbibigay ng isipin mo. Oo, totoo. Kasi mga anak mo, mga bata pa. Maliliit pa sila. Maliliit pa sila. Sabi ko kumbaga sabi ng mister ko, di ako na lang muna. Sabi ko paano pag wala kang trabaho, di, anong nangyayari? Di utang. Tapos, yung itatapasok niya, yun, ibabayad. Tapos utang uli. Ibig sabihin ay hindi pa nasisildo, pabayad na sa utang. Utang na. Gano'ng kahirap yung ganong buhay? Minsan, kailangan sa kasama ng dasal Ayun. nag-survive naman. Pray natin ate nawa ay may gamitin ang Lord. Tawa nga po. Ngayon darating na pasukan ilang notebook ang kailangan ng ilang notebook ang grade 6 ngayon? Ang karaniwan ko ay 7. Pwera pa yung extra na 2. Assignment and quiz notebook Iniisip mo rin yung ating pambili dyan sa notebook, mga notebooks. Kuya, ngayon pa lang. Hindi ko na alam at saan kami kukuha talaga. Yun. Ngayon pa lang iniisip mo na yung pambili ng Oo. Dahil hindi biro, lalot ngayon. Ay naku, ultimo pa masahe. Yung budget na gagamitin. Kung paano pa ibabudget at pag nawalan ng trabaho. Ayun. Lalo't ngayon, hindi katulad noon na may trabaho ako, may trabaho siya. Parehas ngayon, kayo. Sa kanya lang talaga kami umaasa. Ngayong pasukan, kanya lang talaga. Kanya lang talaga. Hindi kagaya nung ikaw yung nasa palengke. Oo. Kahit papaano naman. Laking tulong din. Oo. Budget din yun, Oo, budget din. Paano yan ate? Aliyah, iniisip na ni mama mo ang gamit ninyo. Ano masasabi mo kay mama mo? Iniisip na ni mama mo ngayon yung para sa gamit niyo.
Pray natin na pagpalain si na papa at mama mo, ano. Yun yung pinaka the best na dapat nating gawin. Hindi biro ang maging magulang, ano. Oo. Hindi biro ang maging isang ina at Oo. ama. Sabi ko nga po, ay payo ko lang sa kanila ay yung tanging maipapamana namin ay di yung pag-aaral. Hindi man totally yung galingan nila. Basta makakatapos sila at Ayun. hindi umasa sa magulang. Ayun. Tama yun. Oo, yung makapagtapos sila ay kumbaga sa panahon ngayon, napakalaking karangalan na po para sa magulang. Oh. Makapagtapos sila Siyempre, ng pag-aaral. bilang isang magulang, di baling wala tayo. Basta meron yung Oo, anak kasi natin. yung mga anak natin ay nakikita mo hindi naman na kakawawa. Oh, kumbaga, di bali tayong gutom, wag lang yung anak natin. Oo, totoo. Naandun yun. Kumbaga, ate, ano masasabi mo? Napakinggan mo kay mama mo. Mahal mo ba si mama? Dapat na tumulong sa gawaing bahay kay mama. Yan, kumbaga makakaraos din. Malalampasan din yung mga pinagdadaanan. Sabi nga ay habang buhay may pag-asa. Malay mo si ate, pangarap ni ate ay teacher. Mag-aral na mabuti ate, kahit walang baon, pasok. Ay, danas po niya yan. Yan? Oo, no. Kahit nagtatrabaho ka sa palengke nun, danas po niya na walang mama. Paano yan, anak? Ay, agataon nun ay nawalan na trabaho yung mister ko. Ay, ako lang ang kumayod. Sabi niya, sige mama, lalakad na lang kami, maagap sila nagising. Aba? Ano sa amin yan? Kahit yung kuan, kaso nga lang ngayon, ay kaibahan ngayon ay totally pahinga ako ng trabaho sa kanya. Oh. Yung panahon. Kaya sabi ko ay hindi naman sila yung bata na nagbubulakbol. Oh. Kumbaga yung para sa mga anak. Ganun mga magulang para sa anak ang iniisip ngayon. Ayun. Ganun po ba? Ate, meron palang nararamdaman si mama mo na ang kanyang dugo. Kaya mahalin niyo si mama. Mahalin niyo mama niyo. Oo, mahirap ang walang mama. Mahirap ang walang magulang. Oo. Darating ang panahon, darating ang araw, kaming mga magulang ay wala. Hindi habang panahon kasama natin ng ating mga magulang. Oo, totoo. Oo. Hindi habang panahon kasama natin sila. Kaya hanggat naadyan sila ay syempre tumulong sa kanila yung magkaan lang naman. Hindi naman mabigat na gawain. Syempre, respeto, igalang, sundin. Sa para pagpalain tayo, Ate Alea. Grade 6 na pala si ate. Sa S ang niya. Oo, gumakais. Ano ang pangalan mo, ate? Roxanne po. Ate Roxanne. Kaya napakita ko sa kanyang tinanong pangalan. Si Ate Roxanne. And Ate Roxanne at Alea. At salamat at dalangin natin na anuman ang inyong pinagdadaanan ng pamilya ay samahan kayo ni Lord na malampasan yan. Yung iniisip mo ngayon para sa pasukan na darating, para sa mga gamit ng iyong anak, ipag-pray natin. Wala namang imposible kay Lord, Opo, wala naman po. Walang imposible kay Lord. Malay natin, may hipuin si Lord gamiting instrumento para yung iniisip mo ngayon. Baka kaya namumuti ang dugo mo, iniisip mo yung pambili ng gamit. Hindi lang po yung pag-araw-araw. Di ba? Namumuti na ang dugo ko dahil kaya isip sa sa pambili ng gamit. Pag-pray natin, pagkatiwala natin kay Lord. Sige, Ate Roxanne. Sige po. Pwede ba kayong ipag-pray? Manalangin tayo. Sige po. Sige, Panginoon, ikaw po ang magpala sa kanilang mag-ina, kay Ate Roxanne, sa kanyang mga anak at asawa. Dalangin ko po, Lord, ikaw po ang mag-ingat at magpala maging sa trabaho ng kanyang asawa. Sa mga pangailangan nila sa araw-araw, Lord, ikaw po ang siyang magpala. Marami pong salamat. Bless mo po ang tahanang ito. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan, maraming salamat, Ate Roxanne at Alea. Yan, kumusta? Nagtanghalian na ba kayo? Halian na po. Parang nalalambot pa. Nagtanghalian ba? May sasaing pa ba?
Meron pa naman po. May konting nagtanghalian na. Nanghalian na po. Ay, sandali ate, may ibibigay ng konti lang para hindi mo nabilhin ano. Sa motor, ibigay ko lang sa inyo. Sige po. Na makatulong sa inyo, no? Salamat po. Para, ikaw na wala mo sa ulam. Kuhain ko lang. Yan, shout out kay Ate Dol Dumundon. Salamat sa pabigas ni Ate Dol Dumundon. Yan, may dala tayong bigas dito. Yan, may dalawa itong bigas na dala ko. Ibigay natin itong isa. Ito, isang bigas, bigay natin. At Ate Dol, salamat po sa blessing na kapagbibigay tayo ng bigas. At ibigay po natin kina Ate Roxanne. Pansaing. Salamat po ng marami. Salamat Ang po. bigas, pangsaing lang. Para makatulong. Salamat po ng marami. Kahit 3 araw lang pansaing. Ay, opo. Laking tulong na po ito. May pangsain na. Pansaing yan. Galing yan sa sa isa sa mga tumutulong kay Ate Dol Dumundon. Salamat po ng marami. Isa po ako sa nabigyan. Po. Sana Ate Roxanne, pray lang. Malay natin, loobin ni Lord isang araw ay bumalik ako dito. Loobin ni Lord makabalik dito. Pag-pray natin yan. Pero di ako nangangako ng ano pa man. Pag-pray natin. Ate Roxanne, Ate Alea, may pansahin ka na. Yan. Salamat, ako tuloy na rin ha. Sige po. Salamat, tuloy. Pagawin na po kami ng gutom. Sige ate, tuloy na rin ako. Salamat po ng marami. God bless, God bless. Thank you po. Ako, salamat. God bless. Ayan mga kalingap, tayo ay nakadalaw dito. Init. Uminit na itong upuan ng motor. At palamigin ko muna. Ayan, salamat po. Shout out kina Tita Enday PB. Ate Levin, shout out. At kina Mama ng B. Ma'am Telma Sigyep, Ate Bebfree, Ate Claire. Shout out po sa lahat. Yan. Salamat po. At kung kayo pa bago pa lang sa aking YouTube channel, pa-subscribe lang po, Kalingap J. Morelo Vlogs. Yan. Shout out mga Kalingap. Mabuhay ang Kalingap. Tayo na po. Tuloy na po tayo. Tayo na po. Sabi. Grabing init. Sa bawat umaga na sumisiklab ang liwanag, may mga pusong handang magbigay ng tapat. Hindi man kayamanan ang laging inialay, ngunit pagmamahal sapat na upang magtagumpay. Sa simpleng pagkain, sa munting tulong natin.